Mga kapatid, isipin nyo ito. May isang security guard na naka-duty sa gabi. Ang assignment niya ay simple lang. Siyempre, magbantay. Ang trabaho niya lang ay manatiling gising, maging alerto, tumingin sa paligid, at kapag may danger, magbigay siya ng warning. Pero, habang lumalalim yung gabi, napagod siya. Tahimik naman yung paligid, walang kakaibang nangyayari. Parang safe naman ang lahat. Kaya, naupo siya. Sandali lang sana, nag-relax, pumikit yung mata ng konti hanggang sa hindi niya namalayan nakatulog na pala siya. Hindi naman niya gustong mapahamak ang building na binabantayan niya. Hindi naman niya planong pabayaan ang duty niya. Hindi naman niya sinabing, sige, pasukin niyo na ako. Wala akong pakialam. Hindi ganon. Pero habang natutulog siya, doon pumasok yung panganib. At dito tayo kailangan magising, kaibigan. Hindi lahat ng failure nagsisimula sa rebellion. Minsan, nagsisimula sa spiritual na pagtulog. Hindi lahat ng pagbagsak at pag-backslide ay nagsisimula sa ayoko na sa'yo, Lord. Hindi. Minsan, nagsisimula pa nga sa mga bagay na hindi obvious. Minsan, nagsisimula sa pagiging kampante lang sa buhay. Wala namang major problem. Bakit ako mananalangin? O kaya minsan, nagsisimula sa pagiging busy sa gawain. Pero hindi na pala gising ang puso sa presensya ng Diyos. Natutulog na pala. Kaya ngayong araw, nagpapatuloy tayo sa ating series na After the Amen. Ang idea ng series na ito ay hindi natatapos ang prayer kapag sinabi nating Amen. Tama ba? Pagkatapos mong manalangin, may inaasahan ang Diyos na response mula sa iyo. Minsan, after you pray, you trust. Yan yung first week natin. Tapos minsan, after you pray, you obey. Last week, yan ang pinag-usapan natin. At ngayon, ang title ng message natin ay, After you pray, watch. Ano ba ibig sabihin nito? Kapag sinabi nating after you pray, watch, ibig sabihin, pagkatapos mong manalangin, hindi ka magiging careless. Hindi ka matutulog. Hindi ka magiging spiritually sleepy. Hindi mo sasabihin, okay na, nag-pray na ako, bahala na. Hindi. Ang tunay na prayer ay hindi excuse para maging kampante ka na. Ang tunay na prayer ay gumigising sa puso para maging alerto sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay at pagiging alerto sa panganib ng tukso. Ang ibig sabihin, after you pray, watch means living with spiritual alertness after prayer. Trusting God while guarding your heart, your choices, and your obedience, because temptation often comes when the soul becomes careless. Sa Tagalog, ang ibig sabihin, pagkatapos mong manalangin, manatili kang gising sa espiritu. Bantayan mo ang puso mo. Bantayan mo ang reaction mo araw-araw. Bantayan mo ang kahinaan mo. Bantayan mo yung direction mo. Kasi minsan ang tukso, hindi naman siya pumapasok sa panahon na talagang lumalaban ka sa kanya eh. Hindi. Pumapasok ito kapag ikaw ay hindi na nagbabantay. Kapag inaantok ka na. Kapag natutulog ka na. Kaya nga, tapusin mo ang mensahe na ito, kaibigan. Kasi baka mamaya hindi mo alam, natutulog ka din pala. Huwag mong hayaan na dumaan lang ito na parang ordinary message lang. Kasi pagkatapos ng mensaheng ito, Lord willing, mas makikita natin na ang Christian life ay hindi lang, Lord, nag-pray na ako. Hindi. Ang Christian life ay, Lord, pagkatapos kong mag-pray, tutulungan mo ako manatiling gising, manatiling dependent sa iyo, at manatiling surrendered sa iyo. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mo maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon
ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, paano ba tayo mananatiling gising spiritually? Yung hindi tayo magigising isang araw na lugmok na tayo sa kasalanan. Ang layo na pala natin sa Diyos at ang nangyayari sa ating buhay ay mga consequence kasi hindi na pala naka-align sa Diyos yung ating buhay. Una, stay awake in the hour of testing. Pangalawa, pray before temptation overpowers you. At pangatlo, surrender again when the Father's will is hard. So, una, pag-usapan natin, stay awake in the hour of testing. At pag-uusapan natin dito ay ang story ng Panginoong Hesus at mga disciple na noong nasa Gethsemane sila. Ang story kasi na ito ay hindi lang tungkol sa literal na pagpupuyat, kundi ito ay tungkol sa pagpapanatili nating gising spiritually. Ito ay tungkol sa pagiging alerto kapag may pressure, pagiging alerto kapag may tukso, pagiging alerto kapag may krisis, pagiging alerto kapag may kalungkutan. Alam mo, prone tayo sa temptation kapag tayo ay nalulungkot. Tama ba? At ito ay patungkol sa pagiging alerto kapag may season na sinusubok ang puso natin. Basahin natin yung Matthew 26:36-40. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Ayon sa talata ay sinama ng Panginoong Hesus sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Ito ang kanyang inner circle. Sila ang nakakita ng transfiguration ng Panginoong Hesus. Sila ang madalas kasama sa mahalagang sandali ng ministeryo ng Panginoong Hesus. Pero dito natin makikita na kahit malapit ka sa Panginoong Hesus, ay kailangan mo pa ring manatiling gising in devotion. Gising sa temptation, gising sa kondisyon ng iyong puso, gising sa leading ng Holy Spirit sa iyo, gising sa mga circumstances na nangyayari, gising sa pagkakataon ng discernment. Lord, bakit nangyayari ito? Tama ba ang aking plano? Tama ba ang aking pagtugon? Kaibigan, proximity is not the same as alertness. Pwedeng malapit ka sa gawain, pero tulog ang puso mo sa ginagawa ng Diyos. Then sabi, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Makikita natin dito ang tunay na humanity ng Panginoong Hesus. Siya ay 100% God at siya rin ay 100% human. Hindi siya kalahating Diyos at kalahating tao. No, siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bakit natin sinasabing siya ay tunay na Diyos? Kasi sabi sa John 1:1, nang pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang salita dito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Bago pa nilikha ang mundo, naroon na siya. Kasama siya ng Diyos at siya mismo ay Diyos. Pero hindi na natiling malayo ang anak ng Diyos sa atin. Sabi sa John 1:14, fast forward, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Ibig sabihin, ang eternal Son of God, ang Diyos na walang simula at walang hanggan, ay nagkatawang tao. Pumasok siya sa mundo natin. Naramdaman niya ang bigat ng buhay natin. Naranasan niya ang pagod, gutom, rejection, sorrow, pain, and agony. Bakit mahalaga yon? Kasi kung hindi siya tunay na Diyos, hindi siya magiging sapat na tagapagligtas. Ako, hindi ko kayang bayaran ng kasalanan ng ibang tao.
Kasi ako mismo ay makasalanan din. Kung babayaran ko yung kasalanan ko, ang kaya ko lang bayaran ay sarili kong guilt. At ang kabayaran noon ay eternal death, pagkahiwalay sa Diyos at judgment. At kahit sabihin natin, pwede kong bayaran ang kasalanan ng isang tao, hindi ko naman kayang bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Limited lang ako. Makasalanan ako. Hindi eternal ang value ko. Kaya kailangan natin ng Savior na higit sa tao. Kailangan ng eternal God na ang halaga ng buhay ay sapat para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang Panginoong Hesus bilang tunay na Diyos ay sapat ang halaga ng kanyang sacrifice. Kaya sinabi sa Hebreo 2:14, yamang ang mga anak na tinutukoy dito ay tao, naging tao rin si Jesus na tulad nila, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malipol niya ang diablong may kapangyarihan sa kamatayan. Mga kapatid, nagkatawang tao ang anak ng Diyos, hindi lang para maintindihan ang suffering natin, kundi para pasukin ang suffering natin at mamatay para sa atin. He needed to be human to die in our place. And He needed to be God for His death to be sufficient for all who believe. Ganon tayo kamahal ng Panginoong Hesus. Hindi niya tayo minahal mula sa malayo. Hindi lang siya nagpadala ng message from heaven. Hindi siya nagbigay ng instruction, kundi siya mismo ang bumaba. Siya mismo ang nagkatawang tao. Siya mismo ang pumasok sa pain, weakness, sorrow, and death para tayo ay mailigtas. Kaya nang sinabi ng verse na nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, kaibigan, alam mo, hindi ito acting, hindi ito drama, hindi siya robot, hindi siya nagkunwaring, hindi naman masakit, kaya ko ito. No, ang salitang ginamit sa verse ay nagpapakita ng deep sorrow, heaviness, and distress. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay tunay na nakaramdam ng kabigatan. Kaya kapag ikaw ay nalulungkot, nabibigatan o nahihirapan, hindi ka lumalapit sa Savior na walang alam sa pain. No, kundi lumalapit ka sa Savior na nakaranas ng pinakamalalim na agony, yet without sin. Hindi siya nagkasala. At dahil siya ay tunay na tao, naiintindihan niya ang bigat na nararamdaman mo. At dahil siya ay tunay na Diyos, kaya ka naman niyang iligtas, patawarin, palakasin, at dalhin pabalik sa Ama. Sa verse 38, sinabi niya, ako'y halos mamamatay sa tindi ng kalungkutan. Kaibigan, hindi exaggeration ito. Ito ay pagbubukas ng puso ni Lord sa kanyang disciples. Tapos sabi niya, maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Sa ibang salin, watch with me. Hindi lang ito request na wag matulog physically. Ito ay invitation na makiisa sa spiritual seriousness ng panahon na ito. Parang sinasabi ni Lord, huwag kayong maging careless, may paparating. Magbantay kayo kasama ko. Sa verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa at nanalangin. Ang posture na ito ay picture ng deep humility and surrender. Si Lord ay hindi casual sa prayer. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpe-perform. Siya ay lumuhod, nagpatira pa at dinala ang bigat sa Ama. At ang prayer niya, alam mo, ay napaka-honest. Sabi niya, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ibig sabihin, hindi mali ang maging honest sa Diyos tungkol sa bigat na ayaw mong pagdaanan. Hindi unbelief ang umiyak sa Ama. Hindi weakness ang sabihin, Lord, ang bigat-bigat nito. Kaibigan, pwede mo sabihin yan kay Lord. Pero hindi natapos doon ang prayer ni Lord. Sabi niya, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Dito natin makikita ang perfect surrender ng Panginoong Hesus. Honest siya sa pain, pero nagpapasakop pa din siya sa Ama. Hindi niya itinago ang paghihirap, pero hindi rin niya hinayaan na ang paghihirap na yon ang maghari sa kanya. Ang final word na sinabi niya ay obedience. Ano yon? Sabi niya, ang kalooban ninyo ang mangyari. Then, verse 40 says, pagbalik niya sa 3 alagad, dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Ito ang kabaliktaran, kaibigan. Ang Panginoong Hesus ay gising na gising sa prayer. Pero ang mga disciples ay tulog sa testing. Si Lord ay surrendered. Ang disciples ay unprepared.
Si Lord Jesus ay spiritually alert, ang disciples ay na-overcome ng kahinaan. At sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Bakit kay Pedro niya sinabi? Kasi si Pedro ang malakas magsalita. Siya ang nagsabing hindi siya tatalikod kahit ang iba ay tumalikod. Pero ngayon, bago pa dumating yung paglilitis sa Panginoong Hesus, bago pa dumating ang pag-deny niya sa Panginoong Hesus, ay dito pa lang sa garden, nakikita na ang weakness niya. Kaya ginigising niya si Pedro bago pa siya tuluyang bumagsak. Ang ibig sabihin, gusto niya maghanda at magmatsyag si Pedro spiritually. Kasi darating ang pagsubok, darating ang temptation sa panahon na hindi mo inaasahan. At sa panahon na ikaw ay natutulog spiritually, kapag hindi ka na active sa Diyos, kapag hindi mo na siya hinahanap, kapag may iba ka ng priority, ay darating ang araw, ide-deny mo siya kapag ikaw ay sinubok at tinukso. Kaya nga, stay awake in the hour of testing. Kasi may mga season na hindi sapat yung maganda naman ng intention mo. Lord, susunod ako. Lord, hindi kita iiwan. Lord, magiging faithful ako. Lord, kaya ko ito. Pero may malaking difference ang good intention at spiritual alertness. Good intention, sinasabi nito, kaya ko. Pero ang spiritual alertness ay nagsasabi na, Lord, kailangan po kita. Yung good intention, parang ang dating ay very confident ka. Pero yung spiritual alertness ay nananatili ka na nagdedepende sa Diyos. Lord, fill me with your Holy Spirit, moment by moment. Tulungan mo po ako mag-glorify kita sa lahat ng aking magiging desisyon, sa aking trabaho, sa aking pamilya, sa aking ministry ngayong araw na ito. Ang good intention, maraming pinapangako sa Diyos. Pero ang spiritual alertness, binabantayan ng puso. Lord, tulungan mo po ako lumago ang aking pagmamahal sa iyo. Hindi ko po ito kaya mag-isa. Tulungan mo po ako makilala kita araw-araw. Kausapin mo po ako. Huwag mo pong hayaang malayo ang puso ko sa iyo. Kaibigan, paano ba tayo natutulog spiritually? Minsan, tulog tayo spiritually kapag sanay na tayo sa kasalanan na hindi tayo bothered. Dati kapag nakapagsinungaling tayo, convicted agad tayo. Dati kapag nakapagsalita tayo ng masakit, hindi tayo mapakali. Dati kapag may bitterness tayo, dinadala natin agad kay Lord. Pero ngayon parang normal na lang. Hindi na tayo bothered. Hindi na tayo nagre-repent. Hindi na tayo lumalapit kay Lord. Kaibigan, kapag wala ka ng conviction sa kasalanan, baka natutulog na ang puso mo. Minsan, tulog tayo spiritually kapag active tayo sa gawain pero disconnected tayo sa Diyos. Present ka sa church, present ka sa mission group mo, nakangiti ka pa, gumagalaw ka, nagsiserve ka, pero sa loob wala ng prayer, wala ng worship, wala ng hunger sa salita ng Diyos, wala ng conversation time with God. Ang katawan nasa gawain, pero ang puso malayo sa Panginoon. Kaibigan, pwedeng busy ka for God, pero hindi ka na walking with God. Minsan, tulog tayo spiritually kapag hindi na tayo marunong makinig sa warning ng Holy Spirit. May boses na sa puso mo na nagsasabing, anak, wag mo na ituloy yan. Anak, mali na ang conversation na yan. Anak, delikado na ang attraction na yan. Anak, sobra na ang galit mo. Anak, bumalik ka na sa prayer. Pero ini-ignore natin, binabaliwala natin. Sinasabi natin, okay lang to. Kaibigan, kapag lagi mong pinapatay ang warning ni Lord, humihina yung sensitivity ng puso mo. Nagkakaroon ng kalyo. Minsan tulog tayo spiritually kapag mas alerto tayo sa social media kaysa sa salita ng Diyos. Alam natin ang latest issue. Alam natin ang latest post. Alam natin ang latest trend. Pero hindi na natin alam kung ano sinasabi ni Lord sa puso natin. Gising ang mata sa screen, pero tulog ang kaluluwa sa salita ng Diyos. Minsan, tulog tayo spiritually kapag nagiging careless tayo sa temptation. Sinasabi natin, hindi naman ako mauhulog. Chat lang naman ito. Tingin-tingin lang naman, konting sugal lang naman, konting inom lang naman, konting bitterness lang naman. Pero hindi natin napapansin, habang sinasabi natin konti lang, unti-unti na tayong lumalayo kay Lord. Minsan tulog tayo spiritually kapag hindi na natin iniisip ang pagbabalik ng Panginoon. Nabubuhay tayo na parang dito na tayo sa lupa ng walang katapusan. Lahat ng energy natin nasa pera, career, comfort, imahe natin, plano, success. Pero hindi na natin tinatanong, Lord, handa na ba ako kung bumalik ka ngayon? Faithful ba ako sa pinagkatiwala mo sa akin?
Kaya kaibigan, tanungin natin yung sarili natin. Saan ako natutulog spiritually ngayon? Sa prayer life ko ba? Sa purity ko ba? Sa forgiveness ko ba? Sa obedience ko ba? Sa family life ko ba? Sa stewardship ko ba? Sa calling ko ba? Kaibigan, stay awake in the hour of testing. Sabi ni Andrew Murray, pray is the pulse of the spiritual life. Kaya tanungin natin sarili natin, kumusta ang pulso ng spiritual life mo? Buhay pa ba ang prayer mo o naging routinary na lang? Ang Panginoong Hesus kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon ay nanatili ang intimacy niya sa kanyang Ama. So paano ba tayo mananatiling gising spiritually? Una, stay awake in the hour of testing. Pangalawa, pray before temptation overpowers you. Kung sa point 1, nakita natin na kailangan manatiling gising sa oras ng testing, ngayon naman, makikita natin na hindi sapat na alerto lang tayo. Kailangan nating manalangin bago pa tayo madaig ng tukso. Kasi may mga tukso na kapag lumakas na, kapag matagal mo nang kinakausap, kapag matagal mo nang ine-entertain, kapag matagal mo nang pinapapasok sa isip mo, kapag matagal mo nang pinaghahandaan, mas mahirap na itong labanan. Basahin natin yung Matthew 26:41. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaibigan, ang bigat ng verse na ito. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, manalangin kayo pagkatapos nyong bumagsak. Hindi niya sinabi, manalangin kayo kapag hindi nyo na kaya. Hindi niya sinabi, manalangin kayo kapag nasira na ang buhay nyo. Hindi. Ang sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ibig sabihin, ang prayer ay hindi lang pang-repair pagkatapos mo bumagsak sa kasalanan. Kundi ang prayer ay protection mo bago ka pa humarap sa temptation. Hindi lang ito gamot pagkatapos masugatan. Ito ay prevention bago lumaki ang apoy. Ito ay guardrail bago ang bangin. Ito ay pagtakbo kay Lord habang may lakas ka pang lumayo. Kuya Mike, ibig ba sabihin, kapag nanalangin ako, hindi na ako matutokso? Hindi. Kahit ang Panginoong Hesus tinokso sa ilang. Kahit mature believers, tinutokso pa rin. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, kapag tayo ay nagbabantay at nananalangin, hindi tayo papasok sa temptation na walang discernment. Hindi tayo papasok sa temptation na walang dependence. At hindi tayo papasok sa temptation na walang grace. Ano ibig sabihin? Hindi ibig sabihin wala ng tukso. Ang ibig sabihin lang ay hindi ka na haharap sa tukso na walang kalaban-laban kasi natutulog ang puso mo. Kapag sinabi natin hindi tayo papasok sa temptation na walang discernment, ibig sabihin, dahil sa panalangin, nagiging mas sensitive tayo sa kalooban ng Diyos. Habang lumalapit ka kay Lord sa prayer, mas nakikilala mo yung puso niya. Nakikilala mo yung holiness niya. Nalalaman mo yung mga promises niya at ang kalooban niya. Kaya hindi ka na bulag sa danger. Nakikita mo na delikado na itong conversation na ito Nakikita mo na hindi na healthy ang closeness namin. May asawa ako. Iiwasan ko ito. Nakikita mo na kapag pagod ako, mas mabilis akong magalit. Nakikita mo na kapag gabi at mag-isa ako, mas malakas ang temptation ko sa phone at pornographic material. Nakikita mo na kapag may extra money ako, bumabalik ang urge ko sa gambling. Yan ang discernment. Hindi ka magkakaroon ng discernment kung hindi ka nananalangin, kaibigan. Kaya nga sa pamamagitan ng prayer, binabasa mo ang kondisyon ng puso mo sa harap ng Diyos. Kaya ang prayer, hindi lang request. Prayer is where God opens your eyes. Kapag sinabi natin hindi tayo papasok sa temptation na walang dependence, ibig sabihin, dahil sa panalangin, inaamin mo na hindi sapat ang willpower mo, hindi ka papasok sa araw mo na parang kaya mo ang lahat. Hindi mo sasabing, strong naman ako, hindi ako babagsak. Hindi. Sa halip, sa prayer, sinasabi mo, Lord, mahina po ang laman ko. Bantayan mo po ako. Bigyan mo po ako ng wisdom. Bigyan mo po ako ng kalakasan. Tulungan mo po ako makatakbo bago pa po ako madaig ng temptation. Halimbawa, bago ka pumasok sa trabaho na alam mong maraming pressure, mag-pray ka muna. Bago ka umuwi na pagod at baka mapagbuntunan mo lamang ang iyong pamilya, mag-pray ka muna. Bago ka humawak ng phone sa gabi,
mag-pray ka muna at maglagay ng boundary. Dependence means hindi mo tinatrato ang sarili mong kalakasan bilang tagapagligtas mo. No. Sa prayer, kinikilala mo na ang Panginoong Hesus ang kailangan mo dahil wala kang sariling lakas na makakayanan mo yung temptation. At kapag sinabi natin hindi tayo papasok sa temptation na walang grace, ibig sabihin, dahil sa panalangin, naaalala mo kung sino ka sa harap ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi ka lumalaban sa temptation para patunayan na karapat dapat kang mahalin ng Diyos. No. Lumalaban ka dahil mahal ka na ng Diyos. Sinabi niya sa iyo yung identity mo, ikaw ay anak ko, ikaw ay minamahal ko. Minahal ka na niya noong makasalanan ka pa. Kaya hindi ka lalaban sa temptation para mahalin ng Diyos. Mahal ka na niya, kaya ka lalaban sa temptation. Namatay siya sa krus para sa kasalanan mo. At dahil dito, maaalala mo ang grace niya sa iyo sa prayer. Pinapaalala ng Diyos sa puso mo, anak, hindi ka alipin ng kasalanan na yan. Niligtas ka na ng Panginoong Hesus. May way out. May forgiveness. Kapag nagrepent ka, may strength para tumalikod ka dyan. Tutulungan kita. May bagong buhay na hinanda ko para sa iyo. Maaalala mo yung grace ng Diyos sa iyo sa tuwing ikaw ay mananalangin. Kaibigan, tanda mo ito. Grace does not make us careless. Grace wakes us up. Grace teaches us to say no to sin and yes to God. Kaya nga, pray before temptation overpowers you means lumapit ka sa Diyos habang maaga pa. Bago lumakas ang desire, bago lumalim ang compromise, bago maging controlling ang fear, at bago madaig ng laman ang puso mo. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Alam mo, nakaka-encourage ito para sabihin ng Panginoong Hesus na ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Hindi niya sinabi kasi na wala talaga kayong pagmamahal sa akin eh. No? Hindi niya sinabi kila Pedro, tulog na naman kayo. Wala kayong pagmamahal sa akin. Hindi yun na sinabi niya. Hindi niya sinabing, mga fake Christian kayo. Hindi. Ang sabi niya, willing ang spirit, may desire, may sincerity, may intention, pero mahina ang laman nyo. Kaya nga, hindi sapat ang magandang intention, kaibigan. Kundi kailangan talaga natin ang panalangin. Kailangan ng boundaries, kailangan ng repentance, kailangan ng humility. Kaibigan, marami sa ating ganito. Sinasabi natin, Lord, ayoko nang bumalik sa kasalanan. Totoo naman. Maganda yung intention. Lord, gusto ko maging faithful. Totoo naman. Lord, lalabanan ko ang temptation. Totoo naman. Pero ang tanong, bakit naka-install pa rin ng app na alam mo lagi kang hinihila pababa? Bakit nasa phone mo pa rin ang gambling app kung alam mong doon ka laging natutokso? Bakit nakasave pa rin ang contact ng tao na yan na alam mo nagiging daan para sa emotional temptation mo? Bakit nakafollow ka pa rin sa account na alam mong nagtutulak sa'yo sa pita ng laman? Nagtutulak sa'yo sa envy, bitterness, or comparison? Bakit may backup plan ka pa rin papunta sa kasalanan tapos sinasabi mo naghahanda kang lumaban? Kung sinasabi mo hindi ko naman gagamitin, pero hindi ko rin i-delete, kaibigan, tanungin mo ang puso mo. Bakit kailangan pa rin nandun yan sa phone mo? May isang tatay na nagsabi sa anak niya, anak, huwag ka lalangoy sa kanal. Sabi ng anak, okay dad. Pero pag uwi niya, dala niya yung basang bathing suit. Tinanong siya ng tatay, saan ka ba galing? Sabi niya, lumangoy po ako sa kanal. Ha? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka lalangoy doon? Sabi ng anak, opo. O, bakit mo ginawa? Ang sagot niya, dad, dala ko po kasi yung bathing suit ko. Hindi ko napigilan yung temptation. Tinanong ng tatay, bakit mo dinala yung bathing suit mo? Sabi ng anak, para prepared po ako lumangoy, just in case matukso ako. Kaibigan, nakakatawa pakinggan. Pero maraming beses ganyan tayo spiritually. Sinasabi natin, Lord, ayoko magkasala, pero dala natin yung bathing suit. Sinasabi natin, Lord, ilayo mo ako sa temptation, pero pinapanatili natin yung access. Sinasabi natin, Lord, tulungan mo ako maging pure, pero pinapakain pa rin natin ang mga mata natin. Sinasabi natin, Lord, ayoko nang bumalik sa wrong relationship, pero naka-open pa rin yung secret chat. Sinasabi natin, Lord, ayoko na sumabog sa galit, pero hindi natin dinadala sa Kanya yung resentment natin.
Hindi natin inaamin sa Kanya. Hindi tayo nagpo-forgive. Kaya malinaw yung Romans 13:14, gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Kaibigan, ang Panginoong Hesus lang ang ating sandata. Hindi natin kaya. Kahit si Apostle Paul, sabi niya, yung mga bagay na ayoko, yun yung ginagawa ko. Pero sino makakapagligtas sa akin? Ang sabi niya, ang Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi, sa ibang translation, make no provision for the flesh. Huwag mo paglaanan. Huwag mo bigyan ng supply. Huwag mo bigyan ng backup plan. Huwag mo bigyan ng room. Kasi kung pinaghahandaan mo ang laman, huwag kang magtaka kung ang laman ay manghahari sa'yo. Isipin mo ang fire alarm. Ang fire alarm, hindi na naghihintay na masunog ang buong building bago tumunog. Kapag usok pa lang, nagwa-warning na. Bakit? Kasi kapag lumaki ang apoy, mas mahirap ng pigilan. Kapag usok pa lang, may chance pang makaalis. May chance pang tumawag ng tulong. May chance pang mapigilan ang damage. Ganyan ang prayer. Prayer is the fire alarm before temptation becomes a wildfire. Kapag may konting desire na bumabalik, manalangin ka na. Kapag may konting curiosity na delikado, naku, manalangin ka na, kaibigan. Kapag may konting bitterness na sa puso mo, manalangin ka na. Kapag may konting pride na nagsasabing, ako ang tama, sila ang mali, manalangin ka na, kaibigan. Kapag may konting attraction na alam mong hindi dapat, manalangin ka na. Kapag may konting urge na tumaya ulit, mag-download ulit, mag-message ulit, manalangin ka na at tanggalin yung access na yan. Kasi maraming kasalanan hindi nagsisimula sa malaking apoy. Nagsisimula saan? Sa usok. Isang maliit na app, isang maliit na chat, isang maliit na pagsisinungaling, isang maliit na bitterness, isang maliit na excuse, isang maliit na okay lang ito, isang maliit na hindi naman ako mahuhulog. Pero kapag hindi mo dinala sa Diyos, alam mo mangyayari? Lumalaki. At kapag lumaki na, sasabihin mo, paano ako napunta dito? Kaibigan, madalas hindi tayo napunta dyan ng biglaan. May warning na, meron ng usok, may alarm na, pero pinatay natin yung alarm. Sabi ni John Owen, be killing sin or it will be killing you. Grabe, no? Ang kasalanan hindi laruan. Hindi ito pet na pwede mong alagaan. Hindi ito apoy na pwede mong hawakan nang hindi ka masusunog. No. Kapag hindi natin ito pinapatay by the grace of God, ito ang sisira sa atin. Si Billy Graham at ang kanyang ministry team ay nakilala sa pagkakaroon ng intentional safeguards, mga malinaw na boundaries na sadyang inilagay nila para protektahan ang kanilang integrity, lalo na sa ministry. Madalas itong inuugnay sa tinatawag nila na Modesto Manifesto, na kung saan pinili nilang maglagay ng mga practical na pag-iingat para maiwasan hindi lang yung kasalanan, kundi kahit yung itsura pa lang ng immorality, iniiwasan na nila. Halimbawa, hindi sila basta sasakay sa kotse na silang dalawa lang ng isang babae na hindi nila asawa. Hindi sila basta papasok sa private room o hotel room na sila lang ng opposite sex. Hindi sila basta kakain ng silang dalawa lang sa lugar na pwedeng magmukhang date o magdulot ng maling interpretation. Hindi sila basta magta-travel na mag-isa at walang accountability. Hindi sila basta magbibigay ng counseling sa isang babae. Hindi dahil automatic na may masama sa puso nila, kundi dahil alam nila na ang testimony, purity at integrity ay kailangang bantayan. Kaibigan, that is wisdom. Hindi ito pagiging OA. Hindi ito pagiging legalistic. Ito ay pag-amin na totoo ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung alam mong mahina ang laman mo, huwag mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyon na kailangan mong patunayan kung gaano ka kalakas. Bakit? Kasi matatalo ka. Kaibigan, hindi kahinaan ang maglagay ng boundary, kundi karunungan yon. Hindi lack of faith ang umiwas sa sitwasyon na delikado, kundi wisdom yon ng taong kilala ang sarili niya at mas mahalaga sa kanya ang pangalan ng Panginoong Hesus kaysa sa pride niya. May mga tao kasi sinasabi,
Pastor, wala naman ako masamang intention. Praise God kung wala. Pero hindi lang intention ng issue. Mahina ang laman. May mga emotional needs tayo, napapagod tayo, may loneliness tayo, may pride tayo, may insecurities tayo, may desires tayo. Kaya kung alam mo may kahinaan ka, huwag mo sabihin, kaya ko to. No, sabihin mo, Lord, kailangan kita. Tulungan mo ako lumayo habang maaga pa. Kaibigan, pray before temptation overpowers you. Sabi ni Martin Luther, prayer is a strong wall and fortress of the church. Ibig sabihin, ang prayer ay hindi decoration sa Christian life. Hindi ito opening number bago ang tunay na laban. No, ang prayer mismo ay fortress. Kapag nananalangin ka, inaamin mo, Lord, hindi ko kayang bantayan ang puso ko kung wala ka. Kaibigan, after you pray, watch. Paano? Pray before temptation overpowers you. Huwag mong hintayin na lumaki yung apoy. Kapag usok pa lang, lumapit ka na kay Lord. Tinuro sa atin ng Panginoong Hesus ang panalangin sa Matthew 6:13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Araw-araw, kaibigan, bago magsimula ang araw mo, idalangin mo sa Diyos na ingatan ka niya sa temptation. Kapag warning pa lang, manalangin ka na. Kapag mahina pa ang bulong ng tukso, tumakbo ka na sa presensya ng Diyos. Bakit? Because Jesus loves you enough to warn you before sin wounds you. And Jesus is gracious enough to receive you when you run back to Him. So, paano ba tayo mananatiling gising spiritually? Una, stay awake in the hour of testing. Pangalawa, pray before temptation overpowers you. At pangatlo, surrender again when the Father's will is hard. Ibigan, ito ang isa sa pinakamabigat na bahagi ng Gethsemane. Kasi dito natin makikita na pagkatapos nating manalangin, hindi laging ang sagot ng Diyos ay alisin agad yung sakit. Hindi laging after prayer, mawawala agad yung problema. Hindi laging after prayer, magbabago agad ang circumstances. Minsan, after prayer, ang binabago muna ni Lord yung puso natin. Minsan, ang victory ay hindi doon sa pagtakas. Minsan, ang victory nandun sa pagsuko. Basahin natin yung Matthew 26:42-46. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang nagkakanulo sa akin. Mga kapatid, pansinin natin ang movement ng text. Hindi isang beses nanalangin si Lord. Muli siyang lumayo, muli siyang nanalangin, bumalik siya ulit, natutulog pa rin ang disciples, iniwan niya sila at nanalangin siya ulit sa ikatlong pagkakataon. Yun pa rin ang kanyang sinabi, Lord, not my will, but yours. Ibig sabihin, humihiling siya sa Ama, pero ang kalooban pa rin ng Ama ang susundin niya kahit mahirap. Ay Kuya Mike, kapag sinabi kong your will be done, ibig ba sabihin na bawal na akong humingi kay Lord na alisin yung sakit na nararamdaman ko? Hindi. Tingnan natin si Lord. Siya mismo ang nagsabi, Ama ko, kung maari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito. Honest ang Panginoong Hesus. Hindi niya itinago ang bigat. Kaya nga, ang surrender, kaibigan, ay hindi denial ng pain. Ang surrender ay pagpapadala ng pain sa Ama at pagsasabing, Lord, masakit po ito, pero mas magtitiwala ako sa iyo kaysa sa gusto kong mangyari. Kaya nga, surrender again when the Father's will is hard means bumalik sa Diyos ng paulit-ulit sa panalangin hanggang ang puso natin ay muling yumuko sa Kanya. Nagtitiwala na ang Kanyang kalooban ay mabuti kahit masakit ang pagsunod. At dito natin kailangan makita ang difference ng commitment at surrender. Sabi ni Joseph Tison sa Romania, wala daw silang exact word para sa English word na commitment. At habang pinag-aaralan niya ito, nakita niya na may isang lumang salita na dati na ang ipinalit pala ay commitment. Ano yung salita na yon? Ito daw ay surrender. Pinalitan ng salitang commitment. Sa halip na surrender ang ginamit na salita ay commitment. Ipinaliwanag niya ang kaibahan.
Kapag commitment, ikaw pa rin ang may control. You can commit to pray. You can commit to read the Bible. Tama ba? You can commit to give. You can commit to serve. You can commit to lose weight. You can commit to be better. Pero ikaw pa rin ang magdi-decide kung hanggang saan, hanggang kailan, paano, at kung gaano kasakit ang kaya mong tanggapin. Pag talagang nahirapan ka na, pwede kang mag-quit. Pero ang surrender, iba. Kapag may taong may hawak na baril at sinabi niya, taas mo kamay mo, hindi mo sasabihin, wait lang, committed ako na magtaas ng kamay. Hindi! Automatic, itataas mo yung kamay mo. Ibibigay mo yung control sa kanya. Gawin mo na lahat ng gusto mo. Kunin mo na ang gusto mong kunin. Sa'yo na yan. Ikaw ang may control sa akin. Yan ang surrender. Wala nang bawian. Wala kang control. Hindi kasi yun commitment lang. Kaya nga, ang Gethsemane ay hindi lang picture ng commitment ni Lord. It is the picture of full surrender. Hindi lang sinabi ni Lord, Father, I am committed to the mission. Hindi. Ang sinabi niya, Ama ko, kung hindi po maaring maialis ang kopang ito malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Ibig sabihin, Father, I surrender my will to yours. Nakakalungkot kasi marami sa atin committed kay Lord pero hindi surrendered. Committed tayo kapag convenient. Committed tayo kapag kaya pa natin. Committed tayo kapag pasok sa schedule. Committed tayo kapag hindi masyadong masakit. Committed tayo kapag may blessing na kapalit. Committed tayo kapag may answered prayer. Committed tayo kapag may comfort. Pero kapag ang will ni Lord ay humingi ng forgiveness, mag-repent, mag-sacrifice, magpakita ng humility, honesty, purity, maghintay, o sumunod, dun lumalabas kung commitment lang ba ito o surrender talaga. Mga kapatid, commitment still wants control, but surrender gives control to God. Kaibigan, may mga season na kailangan mo isuko ng paulit-ulit ang puso mo sa Diyos. Akala mo kahapon na-surrender mo na, pero pagising mo ngayon, nandyan na naman yung takot. Akala mo last Sunday, nailapit mo na kay Lord, pero Monday morning, bumalik ang bigat. Akala mo okay ka na, pero may message, may bill na naman, may medical result na naman, may family conflict, may memory na biglang pumasok na naman sa'yo, bumalik na naman sa'yo, may grief, at bumalik ulit yung burden. Hindi ibig sabihin, mahina ang faith mo. Dahil kailangan mong isuko ito ulit. Normal lang ito. Minsan, ang tunay na faith ay yung bumabalik ka sa Ama hanggang ang puso mo muling yumuko sa Kanya. Balik ka ng balik. Isipin mo rin ng isang batang tinuturuan ng tatay magbike. Hawak ng tatay yung likod ng bike. Takot na takot yung bata. Sabi niya, Daddy, wag mo akong bibitawan ha. Pero habang umaandar, unti-unti, binibitawan ng tatay ang hawak. Akala ng bata, iniwan siya. Akala niya, binitawan siya. Pero ang totoo, nasa likod pa rin yung tatay. Malapit pa rin. Ready pa rin na sumalo. Tinuturuan lang pala siyang magtiwala, mag-balance at lumago. Mga kapatid, minsan akala natin binitawan na tayo ni Lord. Pero tinuturuan niya pala tayong magtiwala. Akala natin walang sagot, pero pinapalalim niya yung faith. Akala natin iniwan tayo, pero malapit lang pala siya. Akala natin delayed. Ang takal naman nung prayer ko. Pero hinuhubog lang pala niya yung ating character. At habang sinasabi natin, Lord, bakit hindi mo na lang alisin? Alam mo, sinasabi niya, anak, hindi kita iniwan, nasa likod mo ako, hawak pa rin kita, pero tinuturuan kitang magtiwala sa akin. Sabi ni C.S. Lewis, we are not necessarily doubting that God will do the best for us. We are wondering how painful the best will turn out to be. Totoo ito. Minsan, di tayo nagdududa kung mabuti ang Diyos. Pero ang kinakatakutan natin ay kung gaano kasakit ang proseso ng kabutihan niya. Kaya nga ang surrender ay hindi madali. Pero dito natin makikita yung character ng Diyos. Ang Ama ay mabuti kahit hindi madali ang kanyang kalooban. Minsan mahirap talaga. Ang Ama ay mapagkakatiwalaan pa rin natin kahit mahirap, kahit hindi natin gusto yung proseso. Kaya kapag naririnig natin ang your will be done, hindi ito resignation ng taong nawalan na ng pag-asa. Sige na nga, your will be done. Wala na wala akong magagawa No, kundi ito ay worship ng taong nagtitiwala sa Ama at sa Panginoong Hesus. Ito yung redemptive obedience na tinatawag. Kung hindi niya ininom ang cup, walang cross. Imagine mo yan. Kung walang cross, walang atonement. Kung walang atonement, walang forgiveness. Kung walang forgiveness, wala tayong hope.
Pero dahil nag-surrender ang Panginoong Yesus, may salvation para sa ating mga makasalanan. Si Steve Saint, anak ng missionary pilot na si Nate Saint, ay naging connected sa mga taong naninirahan sa Waodani sa Ecuador. Ang kanyang ama at 4 pang missionaries ay pinatay habang sinusubukan nilang abutin ang Waodani para masyera ng kaligtasan. Matapos ang ilang taon, si Steve Saint, anak ng missionary pilot na si Nate Saint, ay nagkaroon ng family-like relationship kay Min Kay, isa sa mga Waodani men na involved sa pagpatay sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, dahil sa gawa ng grace ng Diyos, alam mo si Min Kay ay naging parang adopted father kay Steve at itinuring naman niya ang mga anak ni Steve na parang kanyang mga apo. Grabe, no? Kung yung pumatay sa tatay mo, nagkaroon ka ng malapit na relasyon, kakaiba yon. Mga kapatid, paano nangyari yon? Paano ka makakabuo ng relationship sa taong connected sa pinakamasakit na pagkawala ng mahal mo sa buhay? Hindi yon human strength. Hindi yon positive thinking lang. Yon ay grace. Yon ay surrender. Yun ay puso na nagsasabing, Lord, hindi ko kaya sa sarili ko, pero mas malaki yung purpose mo kaysa sa pain ko. Mamahalin ko ang taong pumatay sa aking tatay. Alam mo, kapag surrendered ang puso kay Lord, kahit ang pinakamasakit na story, pwedeng gawing testimony ng grace. Tama ba? Hindi ibig sabihin na nawala ang sakit. Hindi ibig sabihin na hindi na mahalaga ang nangyari. Hindi ibig sabihin na walang justice. Pero ibig sabihin, hindi na pain ang final author ng story. Si Lord na. Sabi ni Oswald Chambers, to choose suffering makes no sense at all. To choose God's will in the midst of our suffering makes all the sense in the world. Hindi natin hinahanap ang sakit. Hindi tayo mahilig sa suffering. Hindi tayo sadista. Pero kapag nasa gitna tayo ng suffering, pinipili natin ang will ni Lord dahil siya ay mabuti. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Kung pinapakita ng Panginoong Yesus na ang Ama ay mapagkakatiwalaan, kahit mahirap ang kanyang will, paano ako tutugon ngayon? Committed lang ba ako kay Lord? O surrendered talaga ako sa Kanya? May hawak ba akong ayaw kong isuko? May pain ba akong ayaw kong ilapit? May obedience ba akong tinatakasan? Mga kapatid, after you pray, watch. And when the Father's will is hard, surrender again. Hindi dahil madali, hindi dahil wala ka nang natirang luha, kundi dahil si Lord na nagsuko ng sarili para sa atin ay sapat na dahilan na para magtiwala tayo sa Ama. Kung ikaw ay pagod, lumapit ka. Kung ikaw ay hirap mag-surrender, lumapit ka kay Lord. Kung ikaw ay bumagsak, repent and return. Mahal ka ng Diyos. Hindi niya ginagamit ang surrender para sirain ka, kundi tinatawag ka niya sa surrender para maranasan mo ang buhay na may meaning, buhay na may purpose, ang grace, ang buhay na may grace sa pamamagitan ng pagsubmit mo sa kanyang kalooban. Yun ang gusto niya mangyari sa iyo. Kaibigan, marahil gusto mo nang isuko ang sarili mo sa Diyos. Paano mo ito gagawin? Manampalataya ka na ang Panginoong Yesus ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. Pag ginawa mo ito, dilinisin ka niya, patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. At kung ito'y nais ng iyong puso, ay pahayag mo ito sa Kanya sa panalangin. Sabihin mo ito at sumunod ka sa akin. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kapag idinalangin mo ito ng may pananampalataya, ay nananahan na sa iyo ang Panginoong Yesus. Ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa mga gagawin mo in the future, kundi dahil tapat ang Panginoong Yesus na nananahan na sa iyo ngayon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para maipag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters.
Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaya palaguin mo yung relasyon sa Kanya. Paano? Stay awake in the hour of testing. Pangalawa, pray before temptation overpowers you. Pangatlo, surrender again when the Father's will is hard. At kapag ginagawa mo ito, hindi ibig sabihin magiging perfect ka agad. Pero unti-unti kang lalago sa relasyon mo sa Panginoong Yesus. Mas magiging gising ang puso mo sa oras ng testing. Mas matututo kang manalangin bago ka madaig ng tukso at mas matututunan mong isuko ang sarili mo kapag mahirap ang kalooban ng Ama. Hindi ka nalalakad mag-isa dahil si Lord na ang Panginoon ng buhay mo. Siya ang magpapatawad, Siya ang magbabago, Siya ang magpapalakas at gagabay sa iyo hanggang sa dulo ng iyong buhay, hanggang sa makarating ka doon sa Kanyang presensya sa susunod na buhay. Kaya after the Amen, keep watching, keep praying, keep surrendering, and keep following Jesus. God bless.